So, dyan na daw po si Nicolene. Let's go. Ang daming bata dito. Ito yung ito yung maganda kay Raba, yung maraming bata para masanay siya na maraming kalaro. Masaya ang mga childhood dito. Ganyan kami dati. Diba? Hello po! Uy! Ang daming marites! Oh, man. Grabe. Wow! May tubig, Rabay, oh. Baha! Sige. Baha! Uy! Uy! Dali, akit mo na lang yan. Siya! Boosh! So, bye-bye na. Diyan ka na, Rabay. Baka maulog. Oh, bibi, o dali Ay! sa ano. Hala, baha! Yan. Jogi na ba? So yun guys, good morning, good afternoon, and good evening po sa inyo lahat sa mga kayo naroon. Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU, and tayo nagbabalik para magbigay na naman po ng isang reaksyon tungkol naman po dito sa muling pagbisita ni Kalinga Prab kay Nicolene, and of course, medyo matagal na rin yung last na pagbisita po nila, gawa ng bukod sa napakalayo ng lugar po nila Nicolene, ay medyo natapat sa panahon na naglaylo si Kalinga Prab sa kanyang main channel. So, kaya medyo natagalan. At ito muli, at malalaman natin ngayon dito kung anong naging resulta sa pagdalaw po ng tatay niya after 16 years mahigit. Kasi yung time na dumating yung tatay niya gan is kinabukasan, mag-birthday siya, mag-17 na, no? And first time po nila magkita yun, guys. Kasi maraming reasons and malalaman din po natin yung iba may-maya lang. So, bago tayo tumuloy-tuloy, syempre, huwag natin kalimutang pindutin yung like button, and sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pindutin na rin po yung subscribe button, guys. And patuloy-tuloy lang na suportahan ang buong Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang at Edo Vlogs and Kalinga Prab. So, samahan po ninyo ako. Let's go! Ay, dito pala tayo sa kabila. dito. Kuya, tayan yung daan. Wait lang, hintayin natin. Kasi yan, may pattern yan, no? Babalit na yan. Kaya pala ganyan guys, tumataas bumababa yung tubig. Konektado na pala yung lugar na yan sa dagat. Kaya kumbaga, tinutulak ng alon yung tubig. Grabe din. Kasi napakadelikado rin pala itong lugar ni Nicolene. Ayan na. 1, 2, 3, let's go. Taib na. Ayan, hello po. Uy! Yung nga, nakapis siya. Mabilis lang pala yun. Ganun pala yun. Mabilis lang. Pantay mo na munang mag-ano. Ayawa! Napunta ako dyan. Papasok tayo. Yeah. Di ba? Pasok tayo. Wait, pasok natin. Sige na, bibi. Tanggalin mo, bibi, yung ano mo. Slippers. Kain na po ba yun? Kain na po. Ayan. Oops. Ayan, hello po na. Buhay na. Bibi, basang slippers. Sabi dito. Sige po, dito na po na kami. Dito na kami, Ayan, Ayun. Wala, dito ka lang po. Ayan, Ang gandang dalaga. Okay. Umaganda si Nicolene, Blooming. Ganda nga. And actually guys, ang naka-scout talaga dyan ay si Supermac. Grabe kasi itong si Supermac. Nag-i-scout siya sa mga malalayong lugar talaga. Nung si Jacqueline, napakalayo rin nung pinaghanapan niya doon. And nasa bundok, pero naman nasa malapit sa dagat. So, tuloy po natin. So, alright. Nandito tayo muli kila Nicolene. Nakapagbisita tayo dito. Malayo yung biyahe natin, pero okay lang. Masaya naman, di ba? Yun naman yung natin. Doon naman tayo nag-i-enjoy sa paglalakbay. Baka na, yan si Norman. Norman, samaanoin muna si Rabay. Laruin Sit down mo ka muna. naman dito, bibi. Dali, sit down. Rabay, bless ka muna dito kay Lola. Bless. Bless ka, dali, bless. Bless muna dito. Para magalis na. Rabay. Bless ka muna kay Lola. Bless ka muna. Bless. Yo. Norman, ikaw na muna bahala. May kipaglaro kasi doon sa mga bata. Kaya nagkapapagod. Ayan. So, kumusta po kayo? Kumusta Nicolene? Okay naman. So po baga simula nung kami magpunta nung anniversary. Opo. Diyos ko kami doon sa mga pagdating namin, kumakita kami dun sa kuhan at gawa ng dito ay lumaki na dito ang tuki. Ay, oo. Kaya likas kayo, evacuate. Mag-wait na kami dun sa malaking bahay. At kami dito. So, anong balita pala sa kanila? Ay, Kay tatay?
Isang buwan na daw po bagang hindi sa kanya nagpaparamdam. Hindi na Pero nagkausap pa mga tayo. Minsan lang po. Minsan lang. Paano-ano po. Ano lang. Pasulpot-sulpot. Baka wala siyang trabaho pang talaga. Kaya Pero gano'n. sabi ay abang pula ang putin. Sabi niya na nakita daw po nila ay nasa kuwan, pasakay daw ng eroplano. Sabi nila. Grabe, nagyayabang pa. Actually guys, nung pagpunta nung tatay niya dyan, ay mabibigyan sana siya ni Kalinga Prab ng trabaho po, bilang maging isang karpintero at ang Kalinga. Kanya nga lang, at medyo biglang naglaylo si Kalinga Prab, and hindi na sila nakabalik dyan kaagad. Kaya rin siguro umalis na rin yung tatay niya. Pero ganun pa man guys, pero para sa akin, hindi rin sapat na dahilan na iiwan niya si Nicalyn po kung talagang mahal niya. Kasi sa mga hindi pa nakakaalam po, si Nicalyn po ay hindi rin niya halos namalayan yung kanyang nanay kasi baby pa siya ay nag-ano na ito. Nag-big T po and yung tatay naman niya ay talagang hindi siya inalagaan since nung maliit pa siya, kaya hindi niya nakilala talaga yung parents siya. Hindi niya namalayan. Halos hindi niya namalayan po, And yun na nga, dumating yung time na parang na-pressure. Na-pressure yung tatay niya na lumantad kasi nung bago pa na-discover ng Kalingap, itong si Nicalyn guys, ay ilang beses na raw nilang kinokontak yung tatay niya na taga Quezon. Kanya nga lang, hindi siya pinupuntahan. And one time, pinuntahan yata ni Lola, yung tatay ni Nicalyn sa bandang Quezon, ay parang hindi rin siya hinarap. So, ibig sabihin, ayaw ng tatay niya kay Nicalyn po, hanggang umabot sa point na na-vlog na siya ni Kalinga Prab. And mukhang na-pressure siguro yung tatay niya na lumantad at yun na nga dumating dyan. Okay naman yung pag-uusap nila before. Kanya nga lang, ito na yung pinaka-dugtong ng kwento guys. Naikwento ko lang para malaman din po yung mga hindi pa nakasubaybay dito kay Nicalyn po. So, alamin po natin ang mga sumunod. Ay, ibang bansa. Oh. Ayun ganay. Ang Ay, ibang baka bansa na si papa mo? Siya daw po. Pero nagbalik din daw po. Baka nag-a-apply, di ba? may pagkakaalam ko po na Pumunta sa ibang bansa, tapos umuwi din. Baka nag-apply siya ron. Parang medyo malabo naman yata po. Pangmayaman na po yun. Kung pupunta ka sa ibang bansa para maghanap ng work. sila ay nagbabiyahe laang ng kuwan ng mga similya sa Cebu. Baka, nakikipagsapalaran pa, baka sakaling makakuha ng trabaho. Malay niyo man po, pag naging na siya, baka di pa siya financially stable para... Talagang ako'y naghihinanakit din sa kanya dahil dun sa mga nabalitaan ko na Na po? sinabi niya, yung buhay ginagawa niya pa ng dahilan na gayon na nga na may pagkaluka-luka daw. Dahil kung iyon na may hindi ko din kinuha sa kanila, sana maayos na sana yun at pinabayaan nila yung pagkaanak dito ay pinabayaan nila na naglakad ng sabi ng mga taong nakakakita. Yun daw nanay na ito naglalakad. Adibasa nung araw, wala na din akong asawa. Nakiusap ako sa mga tao na sabi ko, baka naman madala ninyo dito, dahil ko doon sa mga kamag-anak. Yun lang ay hinanakit ko din sa kanya na, bakit ginaganayon niya pa ay wala na. Tapos na. Parang... So yun po guys, nagkwento na ngayon ni Lola yung talagang pangyayari po, dahil nung pagkapanganak kay Nicalyn, parang medyo nagkaroon ng diferensya sa pag-iisip yung nanay po niya. Buti na lang at nakuha ni Lola itong bata po. And yun nga, kinakasama ng loob ni Lola kasi hanggang ngayon ay parang binabalik-balikan pa rin yung tatay nila yung mga ganong kwento. Hindi naman po nila inaruga yung nanay ni Nicalyn noong mga panahon na yun. Parang pinabayaan lang. Yun yung lumalabas sa mga kwento ko nila guys. And umpisa noon, nakuha ni Lola itong si Nicalyn. Dito na talaga siya lumaki, nagkaisip hanggang ngayon. Nandito na. Kaya lang naman hinanap ni Nicalyn yung kanyang tatay kasi siguro ay curious siya
curious siya at maraming katanungan sa kanyang isip. Marami siyang gustong itanong kung bakit na nagkaganon, bakit iniwan siya, ano ba talaga nangyari. And then, nga, at nakaharap niya last time yung kanyang tatay. At ang resulta ay malalaman din po natin dito. Parang binabanggit niya pa uli. Yung mama niya. Oo. Yung mama niya before na yun nga, parang pinabayaan nga nung pagkaanak sa kanya. Pero ano na po yun, tapos na kasi yun eh. Huwag na natin masyadong pag-usapan yun kasi tapos na yun. Ngayon, ang focus natin ngayon is yung ngayon, di ba? Si Nicolene. Ano mo Nicolene, mag-graduate ka na ngayon? Opo. Grade 10 po. Grade 10. Oh, so senior high school na siya, no? Di ba? Kahit pa paano na napagtapos mo si Nicolene. Ikaw nag-alaga simula baby, no? Kaya nga po yun ang sinasabi ko. Kaya di rin naman natin masisi si nanay na meron siyang talaga nanakit sa tatay ni Nicolene. Pero parang nakatagilid na baga dito na nakakatakot. Nababa nga po. Nakaano na, ganun na siya. Purotol na din po Hala. ang mga haligi namin. Hindi kaya mag-collapse na. Hindi naman. Kinakabahan ako dito Pag ganun na siya Purotol na din po ang mga haligi na namin. talagang Ginalang-kalangan na. kailangan na rin tong makalikas sila Nicolene at makalipat. Dami talagang kailangan pabahayan mga kalingap, no? Yun. Hindi naman kayo pwede magpatay dito. Actually, napaka din ni Kalinga Prab guys kasi halos wala naman siyang sponsor talaga kaya yung mga halos meron din pero hindi kagaya ng iba. Kaya yung mga kinikita niya kadalasan ay nagagamit din niya ang pabahay. Eh syempre magtitira din naman siya natural sa kanyang pang sarili at pang pamilya po na hindi naman pwedeng ubusin lahat ng kanyang mga kinikita para sa beneficiaries. May sarili din siyang buhay. Ito ulit, di ba? Sa iba na. No. Wala na, di na kayo pwede magpatayo dito. Wala ka, ano na to Dagat ito tumataas talaga dito. Pag nagalaw ka, nagalaw din. So, ikaw naman Nicolene, ano masasabi mo Nicolene sa mga nangyari sa'yo? Pwede mong i-share sa amin para yung mga viewers ay malaman din nila yung ano mo. Masaya na, di ba? Kasi, Yung ginawa mo baga naman, sabi ko sa iyo, baga naman siya Nicolene, mag-ayos ka, sabi kong gano'n. Dahil talagang ako ay, maski ako'y nagpapakahirap, ay talagang itataguyod ko ikaw. Kaya ngayon at gagraduate ka, tinatanong ko ikaw, ano ba Nicolene? Mag-senior high ka pa. Kaya yun ang tinatanong. Ang sagot mo naman sa akin, magtatrabaho ako, mama. Ay kung hanggat ikaw ay kaya kong papag-aralin, magsisikap ako maski ano ang mangyari sa akin. So, bala kong magtrabaho sana. Anong trabaho naman, kahit ano? Bakit naisipan mo magtrabaho na lang kaysa mag-aral? Hindi po ngayon lang kong bakasyon. Ngayon ba? So si Lola talaga, medyo magulo rin si Lola Ngayon lang palang bakasyon. Normal lang po yun. Normal lang po yun na nagtatrabaho yung mga estudyante pagka bakasyon. Actually, naranasan ko rin yan before. Bakasyon? Okay naman yun, Nay. Kaya nga, Pag bakasyon, kala ko pa naman, matigil na siya. hindi siya titigil. Kaya sabi ko nga po sa kanya, sisikapan ko ikaw. Talagang desisyonado kang mag-aral. Sisikapan ko ikaw. Ngayong bakasyon, bala kong magtrabaho. Anong trabaho? Kahit ano lang. dyan po sa palengke. Bakit naisipan mo magtrabaho? Pambili po ng mga school supply po para po may gagamitin na po ako sa sunod na Galing. Grabe, ang ganda talaga ni Nicolene guys. So, yung kanina mo sinasabi, ano yung masasabi mo dun sa mga nangyari sa inyo? Yan. Kasi matagal din tayo nag-usap. Siya na din po kasi sinakita ko na din si Papa. Parang nakompleto ka na doon, okay ka na doon na nakita mo siya. Kumbaga, nabawasan yung mga isipin mo, ganon. Yun lang naman po yung gusto ko. Pero syempre, mas masaya din kung makasama mo, di ba? Pero di mo na masyadong inihiling yun, hinahangad na magkasama kayo. Kasi nakita ko lang po, okay na po. So yun guys, siguro, yun nga, na kontento na siya na makaharap niya, makita niya ng personal yung kanyang tatay. Siguro yung mga katanungan sa kanyang isip ay nasagot na.
sa pagkikita nila ng kanyang tatay po. At kung ano man yung mga katanungan niya ngayon, ay nasa sa kanya na lang kasi ito nga, nasabi niya ngayon na hindi na niya hinahangad na makasama ang kanyang tatay. Okay na nakita niya. Siguro, yun, na-solve na siya doon, guys. Sabi nga po, ikakaunin kami May tissue ka dyan. nung Pasko. Punas ka ng luha mo. Hindi naman nagpunta. Siguro kayo wala. Doon sa nangyari, ano na yung plano mo ngayon? At least na yun, nagkita na kayo ni Papa mo, okay na, yung matagal mong katanungan, nasagot na. Ngayon, ano naman yung plano mo sa sarili mo? Tatapos po ng para po makabawi po kay mama. Kasi siya na po yung tumayong magulang po. Tama. Nung wala si Papa. Tama naman, di ba? Sa totoo lang, kung ako nasa kalagayan mo, mas mamahalin ko yung nagtayong magulang ko kaysa yung magulang ko nga sa kadugo pero wala naman, di ba? Wag mo Ayun, napakalinaw. Tama. At perfecto yung sinabi ni Kalinga Prab na dapat mas mahalin ni Kalin yung kanyang lola na kung saan siya na yung namalayan niya na nag-aruga sa kanya. Hanggang sa ngayon ay siya pa rin. Siyang kadugo, tatay na nabubuhay pero binabaliwala naman siya. So yan. So, dapat lang. pabayaan si nanay. Kumbaga, habang nandyan siya, nabubuhay siya, malakas siya, huwag mo siyang baliwalain kasi ngayon, siyempre minsan, tayo, pag nakakarinig tayo ng mga sermon, mga paalala, naiinis tayo. Pero once na mawala si nanay, doon natin siya hanap-hanapin. Diba? Kasi, normal yun. Kasi biruin mo, simula pagkabata mo, siya na naging nanay at tatay mo. Pag nalilit nga siya ng uwi ka, bayong oras uwi ka na. Ako ngayon nagtatawag na din. Ngayon, ang ko sa'yo, focus ko, ang mamapayo ko sa'yo, focus ka sa sarili mo, mag-aral ka mabuti, hanggang sa makabawi ka kay nanay, at kumanda yung buhay niyong dalawa. Hayaan nyo na yung mga taong ayaw kang makasama, huwag nyo na silang kulitin. Kung papa mo, kung ayaw niya, di wag na, di ba? Hayaan nyo na. Tama. Ang malaga, nagkita na kayo, di ba? Nakita mo na siya. Pero, yung hangadin mo na magkasama kayo, nasa sa kanya na yun. Desisyon niya yun. Pasalamat na din ako at nakilala niya na. Oo. Siguro kaya sabi ko nga din po sa kanya, siguro hindi ka naman na maghihinanakit sa akin dahil nakita mo na ang ama mo. Kasi taga 16 years ba naman na di nagpakita? Wala, mahirap Yung na. sinasabi niya, Mahirap nang ibalik yun. Kanya, hindi ko ikaw ipinagkait sa anak mo. Ipinakilala ko ikaw na ikaw ay buhay. Ayun nga, yung tulad ng nasabi mo, mahalin mo kung sino yung naandyan sa'yo sa nagtaguyod sa'yo. Siyempre yan, si nanay. Siyempre, hindi mo natin alam kung hanggang kailan ba si nanay sa mundong ito. Sila din po naman ay minamahal din po ng mga kaibigan. Yan, oo. Mas mahalin mo yung mga taong andyan talaga para sa'yo. Tapos, yun nga, dahil sabi nga niya, plano siya mag-summer job. Alam ko ginagawa niya para makatulong din sa inyo. Alam niya para mas kumbaga matustusan din yung pangangailangan mo at makatulong ka din dito. So yun, panghawakan mo yung pangarap mo na yun na nakapagtapos ka ng pag-aaral tapos magkaroon ka ng, alam mo yung career na alam mo pinaghirapan mo at yun din yung makakaahon din sa inyo dito. Kung saka yun nga, yung pangarap niya, taasan niyo yung pangarap tapos huwag ka na munang baka mag-aga ka ng asawa kasi masisira ang mo niyan. Masisira ang mo niyan. Ang future. Ayan, so Nay, may bibigay kami kay Nicalyn dito from Velvet Box. Parang rin si Nicalyn, may hilig din magpuro-forma eh. Malay mo na balang araw maging Velvet Box model. Alam mo yung Velvet Box na makikita mo yung sa amin, yung mga fashion jewelry, di ba? Alam mo? O, di ba? Sayang wala kaming sabon. Lalo kang gaganda dun. Ayan, kay Nicalyn, ayan, nagbibigay from Sarah May. Sarah May book. And from Sarah May Book. And Star Sol. Ayan, ang dami, para sa'yo yan. At least may nakakilala na sa'yo, no? Oo nga, bihira man ma-vlog, pero may mga, may mga nakakakilala na kay Nicalyn and hoping, na may mga sponsors na tumulong kay Nicalyn kasi
deserving din ito guys eh. And mabait naman siya, okay naman siya sa school, kaya siguro deserve din niya. And sana nga may ano sa kanya na sponsors. Kasi yung hindi naman sa pag-ano, yung iba kasi na beneficiaries talagang tututuusin sobra-sobra na yung mga blessings po nila. Pero syempre choice pa rin ng ano yan, ng mga sponsors kung sino yung gusto nilang bigyan at tulungan. So yun. Lynn Amila. Ayan. From ano to? Magallanes. Ayan. Ang Hilda Beller. Lagi. Lynn Amila. Thank you po sa mga nagbigay po sa akin, sa mga nag-sponsor po. Maraming salamat po. Yes, thank you. Sana mas madagdagan pa yung mga magbigay sa'yo ng mga fashion jewelries. And may bibigay din ako sa yung pera para makatulong naman sa yung pag-aaral, graduating, di ba? And na ikaw na din bahala kung ano yung plano nyo sa kanya. Ano po? Ayan. Thank you din kay Super Mac, no? Thank you po, Kuya Mac. Thank you kay Super Mac, siya ang naka-scout, di ba? Mga scouter natin, yun yung talagang paglingap yun ang gawin natin ngayon, mga kalinga partners, mga scouter natin. Huwag na tayong focus sa mga mga issue, mga kung ano-ano man sa live. Ito na lang gawin natin. Maghanap tayo ng mga karapat-dapat tulungan. Kasi ako, di ko kayang lingapin lahat yan. Mas marami tayo, mas maganda, mas marami tayong mahanap. Yes, mas magkaisa tayo. Kasi ako, ang dami ko na rin beneficiaries and ako, isa-isa ko yung tinutulungan, pinapabahayan, lahat. Kaya ngayon, bumabalik tayo sa main channel natin para lahat ay matulungan natin. Ano? Yun. So, salamat. And so yun, hoping na ituloy-tuloy ni Kuya Val yung kanyang plano po na ayusin or yung maraming mga tinatawag na charity vloggers na hindi naman talaga naghahanap ng matutulungan, kundi nagla-live ilang beses ang araw, nagpaparinig sa mga sponsors and napupunta lang sa kanila yung pera na nagagaling sa sponsors, hindi masyado sa mga kasi wala naman, sabi nga ni Kuya Val, wala namang charity. So, saan mapupunta ang pera kundi sa kanila lang? Po, syempre sa mga viewers, talaga kayo po yung talagang number 1 sponsor ko. Kayo mga viewers na hindi nag-skip ng ads. Kayo po talaga. Kayo mga nagko-comment, salamat po sa inyo. So, ito na 1, 2, 3, 4, 5, 6,000 pesos. Maraming salamat po sa inyo. Wanay. Dinat lang kami ng biyaya. Ako yung sumisyon din ng pagkukuhan po baga sa graduation niya. Wala pa man. Bayarin, ganon? Po. Kumbaga man po ako yung nagbabayad din. Yung pautay-utay, nakikiusap naman po ako sa maestra na ganayon. Sabi ko, ma'am, baka po pwede kong iyan ay unti-untiin. Dahil po ako lang, sabi kong ganayan. Ay, okay na ma'am daw po. Thank you po, Kuya Rob, kasi muli po kayo nakabisita. Maraming salamat po. Yan. So yun guys, at tingin ko ay dito na natin puputulin itong video and hoping na sana maraming sponsors na sa mga gustong tumulong. Para kay Nicolene, nandyan lang naman si Kalinga Prab. So and gusto ko rin kayo pasalamatan guys sa mga patuloy na sumusuporta sa aking munting channel, sa inyong panonood. Ay maraming salamat po na hanggang ngayon ay kahit paano yung iba, kahit hindi yung paborito nila na character ang aking binablog or binibigyan ng reaction, ay sinusuportahan pa rin ang aking channel. So guys, God bless po sa inyo and thank you so much. So hanggang dito na lang and magkita-kita pa tayo ulit sa aking susunod na upload. So ito muli ang inilikod, Batang LU. So bye-bye po muna. Bye.